Okay, so paano mo malalaman kung trauma bonded ka sa iyong asawa o sa iyong jowa o sa iyong live-in partner? So, magkakameron tayo dito ng trauma bonding test. So, itong trauma bonding test na to ay quick, no? Self-test. Alright, simulan na natin. May 3 questions dito. Unang question, okay? Ano ang gagawin mo sa sitwasyon na to? Ano ang maipapayo mo? Okay? Kunwari, may kaibigan kang nag-ventilate ng feelings. Ikinuwento yung nangyayari sa kanyang relationship na suffering. Sinabi niya na, alam mo, yung aking asawa, good provider, pero ang daming kabit. Good provider, pero sinasaktan ako. Good provider, pero ako ay minumura, minamaliit lagi at ikinukulong sa bahay, bawal akong lumabas. O kaya ay yung yung aking wife, okay, yung aking wife ay mabait naman sa mga bata, nag-aalaga naman ng ayos sa mga bata, no? Pero ako ay pinagtataksilan, o inuubos ang aking pera, minamaliit ako, at kung ano-anong mga ginagawa, kung ano-anong kawalangian. Okay, so example lang 'yon. Kunwari ganon, no? So may abuse dito at meron ding halong positive things na nangyayari. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, but more on sufferings. So, big sabihin, nagdudusa yung kaibigan mo o yung nagkukwento sa'yo. Ano ang gagawin mo o ano ang maipapayo mo sa kanya? No, siyempre, kung ano yung gagawin mo sa sitwasyon na yun yung ipapayo mo sa kanya. Okay, pag ang ipinayo mo sa kanya ay umalis doon sa relationship, no? Umalis doon sa relationship at mag-move forward, mag-move on. Kasi masama sa kalusugan, masama sa kaisipan, sa mental health. Pag yun ang ipinayo mo, no? Ibig sabihin, ikaw ay wala sa trauma bonding. So, hindi ka trauma bonded dun sa relationship mo. Kasi ibig sabihin nun, maayos ang pag-iisip mo, nakakapag-isip ka na maayos, no? So, yung instinct mo, yung gut feel mo ay okay na okay, no? So, hindi yung perception mo hindi pa na-hijack o yung perception mo, yung pag-iisip mo ay hindi pa distorted kung tawagin ng mga psychologist, no? So, ganon. Ngayon, pag ang ipinayo mo ay mag-stay dun sa relationship, magtiis ka dyan kasi ganun talaga relationship. Kapag mahal mo, magtitiis ka kahit mag-suffer ka. Mabait naman eh. 'Di ba? Maano naman eh, good provider naman eh. O kung sa misis, okay naman, naalagaan naman pala yung mga anak mo eh. O di mag-stay ka, magbabago din yan. Okay, mag-ano din yan, magkakameron din yan ng introspection yung misis mo. Hindi na yan magpapabembang kung kani-kaninong lalaki pagka nagtagal, lalo na pag umiidad, magmamature din yan. Parang hanggang gina-justify mo yung nangyayari. Di ba? Positive, trauma bonded ka marahil. Okay? Okay, let's go now to number 2. Ito yung tanong ko. Ikaw ba ay nag-i-stay sa relationship na yan dahil sa pagkatao ng iyong asawa o ng jowa mo o ka-live-in partner mo ngayon? Yung gusto mo yung ugali niya ngayon, kaya ka nag-i-stay. Gusto mo yung pinakikita niya ngayon sa relationship. Yung now, yung pagkatao niya now, yung pinakikita niya ngayong linggong ito, ngayong araw na ito, ngayong buwan na to, yung pinakikita niya. Yung pinakikita niya the past few days and then the now. Okay? Yun ba ang dahilan kung bakit ka nag-i-stay sa kanya? Or, nag-i-stay ka sa kanya dahil umaasa ka na siya ay magbabago. Okay? Nag-i-stay ka sa kanya dahil ikaw ay hoping na siya ay magkakameron ng maayos na pag-uugali in the future. Yung tipong ikaw ay nag-iintay, kaya ka nag-i-stay is waiting ka na bumalik yung dati niyang pinagagagawa sa iyo na love bombing, yung maayos na pakitungo sa iyo. Okay? Kasi ang mga manipulator na Mr. Mrs. Jowa,
no? Magaling lang yan sa una. So, manipulation yon, tactics, ilalove bombing ka. No? So, pagka nagtagal na, ipapakita na yung tunay na pagkatao. So, ikaw ay hoping na bumalik yung dating yun. Yung dating ganun. Okay? Yung dating maayos na kanyang pinaggagawa sa iyong kabutihan kuno. Or, you are hoping that he or she will change in the future. So, nag-iisip ka na magbabago ito. Iintayin ko ito kasi magbabago ito. No? Iintayin ko yung pagbabago niyo kaya mag-i-stay ako dito. Isang dekada ka na nag-i-stay. Nagbago ba? 'Di ba? So, ngayon, ito. Kapag ang iyong sagot ay nag-i-stay ka dahil gusto mo na siya ay makitaan mo ng pagbabago in the future. Ibig sabihin, sukang-suka ka sa ugali niya ngayon, ayaw na ayaw mo yung ugali niyang pinagagagawa, pero nag-i-stay ka, it's because you are hoping that someday, somehow, somewhat, this person will change in the future. Trauma bonded ka kapag kayo ng dahilan mo kung bakit ka nag-i-stay. Ibig sabihin, you're not enjoying the relationship right now. You're not enjoying the now. You're enjoying the thinking that you are living in the future. Ini-enjoy mo yung nagpapantasize ka in the future na ito yung mangyayari sa akin, sa aming relationship in the future. Kaya mag-i-stay ako dito. So, lumiligaya ka by imagining you and him or you and her living in the future na parang nasa paraiso. Ang sarap ng pakiramdam. No, loyal, faithful, hindi nagmumura, good provider, hindi nag-cheat, so on and so forth. All right? Last question, number 3. Pinakamalupit na question. Ikaw ba ay nakakaramdam ng peace? Sa madaling salita, peaceful ba ang relationship ninyo? Okay? Napakadali niyan. Kung ang sagot mo ay hindi, trauma bonded ka. Sorry to say this. Trauma bonded ka. Kapag nararamdaman mo ito, no? Ikaw ba ay nakakaramdam ng relief o yung relieve yung feeling mo, nakakaramdam ka na sarap sa pakiramdam dahil yung inyong away ay natapos. So, big sabihin, doon ka lang nakakaramdam ng parang nahugutan ka ng tinik, no? Nawala yung iyong mga dalahin, yung mabigat mong damdamin na wala pagkatapos ng awayan nyo. Doon mo lang nararamdaman yun, no? Hindi mo nararamdaman throughout the relationship, throughout the day, throughout the week. So, ibig sabihin, doon mo lang nararamdaman pagkatapos ninyong mag-away. Pag nagkaigi kayo uli. So, ibig sabihin ito ay hindi peaceful, no? Gumagaan lang yung pakiramdam mo. And then, ito na ulit. Ma-experience mo na ulit yung malupit na pakiramdam na ang gulo-gulo ng buhay nyo. So, ibig sabihin, pagka ganun ang pakiramdam mo, if your answer is, I don't feel safe, I'm not experiencing yung peaceful na sinasabi ko and nare-relieve lang ako, gumagal lang ang pakiramdam ko after our fight. Doon lang ako nakakaramdam ng kaluagan. If your answer is like that, trauma bonded ka. I'm very, very sorry. If itong 1, 2, 3, yan ang mga sagot mo, yung sinabi ko, yung kanina, in-identified natin. So what's the takeaway here? In order for you to heal, no, kung gusto nyo mag-heal, so you need low contact or no contact. Okay? So it means na kailangan nyo ng communication boundaries. So yun, para mag-start yung healing journey nyo. And if you felt na ikaw ay may anxiety, mataas ang anxiety mo, nai-stress ka, nadi-depress ka, this is the starter book for you. Heal yourself from anxiety, depression, and stress ni Disney Panganiban. This is very affordable, manipis lang, madaling basahin. It will change your life. It will help your mental health. It will protect your mental health. And this is the start of your healing journey. See you in my next content. Bye for now.